Bago tayo magsimula, shoutout pala muna kay Ana May at kay Ma'am Yans. At shoutout din sa isa nating silent listener from QC, taga Bagong Silangan. Sabi niya wag na daw banggitin yung pangalan niya. Sa mga gusto magpa-shoutout sa next upload, mag-comment lang po kayo sa story natin ngayong araw. Salamat po. Simulan na natin. Ako nga pala si Cecil, estudyante. Dati, iniisip ko na lang na ang ingay sa bubong ng bahay namin ay pusa lang. Normal lang, sabi nila. Luma na kasi ang bubong, maraming hayop. Pinagsasawalang bahala ko lang. Hanggang sa isang gabi, may narinig akong kaluskos. Mas malakas, mas mabigat. Parang hindi pa ng hayop, kundi kamay. Gabi-gabi na lang, sa parehong oras, 2:30 ng madaling araw, laging may tunog sa bubong. Minsan, may halinghing. Minsan parang ungol naman. Kaya minsan, nagdesisyon akong silipin. Umakyat ako sa attic. May maliit na bintanang pwede mo buksan para masilip ang bubong. Pagbungad ko ng mata ko, may nakita kong anino pero hindi lang basta anino. May nakaupo sa gilid ng bubong, hubot-hubad, mahaba ang buhok, nakalugay. Baluktot ang mga paa niya, parang kabayo. Pero may kuko. Ang balat niya ay putlang-putla, parang papel na nabasa at pinatuyo. Nakangiti siya, hindi sa akin, kundi sa buwan. Tapos, unti-unti siyang lumingon, diretso sa akin. At ang mata niya ay puro puti lang. Tinignan niya ako na para bang alam niyang matagal na akong nanunood sa kanya. Bumuka ang bibig niya, parang bibig ng ahas. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, narinig ko ang boses niya na parang nanggagaling sa kuweba. Oras na. Napasigaw ako. Tumakbo ako pababa. Kinabukasan, pinatignan ko sa tatay ko ang bubong. Walang bakas, walang gasgas. Pero may iniwan siyang isang patay na uwak sa paahan ng pinto namin. Simula noon, tuwing gabi, hindi na ako makatulog ng maayos. Pero pinipilit ko na matulog ng maaga kasi iniisip ko na baka marinig ko na naman siya. Ako nga pala si Noel, isang volunteer teacher sa probinsya. Nag-volunteer ako bilang guro sa isang liblib na sitio sa Nueva Ecija. Tahimik ang lugar, malamig sa gabi at simple ang pamumuhay. Sa ikalawang linggo ko roon, may napansin akong kakaiba. Tuwing dapit hapon, may batang lalaki na tumatayo sa labas ng bintana ng silid-aralan. Hindi siya sumasali sa klase, pero palaging naandoon. Wala siyang bit-bit na bag, hindi rin siya nagsasalita. Nang tanungin ko ang mga estudyante, sabi nila, "Huwag niyo po siyang kausapin, sir. Hindi siya estudyante, hindi siya tao." Akala ko, nagbibiro lang sila. Hanggang sa isang araw, naisip kong lapitan siya. "Anong pangalan mo?" tanong ko. Tahimik siya, hindi siya gumagalaw. Lumapit ako at doon ko nakita kung bakit. Wala siyang muka, walang mata, walang ilong, at walang bibig. Puro balat lang, parang manika na hindi tinapos gawin. Bigla siyang tumakbo papalayo, pero hindi ako makagalaw. Nang lamig ang buong katawan ko. Kinagabihan,
May kumalabog sa bubungan ng barracks ko. Sunod, sa bintana. Pagdungaw ko, nandun siya ulit. Yung ulo niya, nakatagilid pero nakangiti. Walang bibig, pero alam kong nakangiti siya. Kinabukasan, sinabi sa akin ng matandang babae sa baryo, may batang nalunod dyan sa ilog. 5 taon na ang nakakalipas. Hindi na nakuha ang katawan. Sabi nila, hindi siya matahimik. Kaya gabi-gabi, umahanap ng muka para makabalik sa klase. Simula noon, palaging may kumuguhit sa salamin ng banyo ko. Tuwing madaling araw, isang bilog na may 2 mata at isang ngiti. Ako si Erica, 16 na taong gulang. Lumaki ako sa bahay ng lola ko sa Batangas. Sa likod ng bahay namin, may lumang balon. Luma pa raw sa luma. Hindi na ginagamit. Natabunan na ng mga damo. Pero may babala si lola sa akin. Simula bata pa lang ako. Huwag kang lalapit dyan, Erica. At lalong huwag mong sasagutin ang tumatawag. Noong bata ako, iniisip kong kwento lang yun para takutin ako. Pero isang gabi, habang naglalaba si lola, naiwan ako mag-isa sa kusina. Tahimik ang buong paligid. Hangin lang ang maririnig. Hanggang sa may narinig akong tumatawag. Erica! Mahina galing sa labas. Parang boses ng hindi lalaki, hindi babae, hindi matanda, hindi rin bata. Wala akong makitang tao sa labas. Pero dinig na dinig ko ang boses. Erica, halika. Lumabas ako, dahan-dahan, tapos nakita ko bukas ang takip ng balon. Naalala ko ang bili ni lola, pero parang may humihila sa isip ko. Para akong kinukumbinsi na tumingin. At nang sumilip ako, may 2 kamay na puti, mahaba ang mga daliri, nakahawak sa gilid ng balon. Pero hindi yun ang pinakang nakakatakot. May mukha sa loob, mukhang hindi gawa ng tao. Walang mata, tumatawa lang tapos nakanganga. At sa mismong gitna ng mukha nito, may butas, parang bibig na may mga dila. Maraming dila, umahaba parang ahas. Sagot ka lang, Erica. Isang sagot lang. Mabuti na lang dumating si lola. May hawak siyang buntal ng walis at asin. Sinara niya ang balon habang binubulungan ng orasyon. Pagkatapos, sinabi niya sa akin, ang nakatira riyan ay hindi tao, hindi rin basta multo. Isa siyang tumatawag. Kapag sinagot mo yan, kahit oo lang, wala ka nang babalikan. Simula noon, tuwing gabi bago matulog, naririnig ko pa rin minsan ang boses sa labas. Erica, sagutin mo na ako. Pero hindi ako sumasagot kahit kailan. Ako nga pala si Brent. 18 years old na ako. Sanay na ako sa gabi. Trabaho ko kasing mag-deliver ng pagkain hanggang 2:00 ng madaling araw. Basta may order, biyahe agad. Isang gabi, may nagpa-deliver sa Kalye 7. Isang liblib na eskinita sa may Taytay. Wala raw gate pero may ilaw sa harap ng bahay. Pagdating ko doon, walang bahay, walang ilaw, walang kahit ano kundi isang bakanteng lote, may damo at puno ng santol. Nag-text ako sa number, "Boss, nandito na po ako,
Wala pong bahay. Ayun yung sabi ko. Walang reply. Pero narinig kong may umubo sa likod. Paglingon ko, may lalaking nakatayo sa kanto ng iskinita. Matangkad, nakangiti, pero yung ngiti niya masyadong malaki. Parang sinasadyang gupitin ang pisngi para mas lumaki ang bunganga. Nakatitig lang siya. Tahimik. Nilapitan ko siya. Kayo po ba yung umorder? Ngumiti lang ulit. Mas malaki pa. Kita na ang gilagid. Tapos bumulong siya pero hindi ko maintindihan, parang tunog ng alon o parang ibong nabubulunan. Tumingin ako sa delivery bag ko. Wala na ang pagkain. Pagtingin ko ulit sa kanya, wala na rin siya. Pero ang mas kinilabutan ako, pagbalik ko sa motor, may papel nakasukbit sa hawakan. Salamat sa pagkain. Sa susunod, ikaw naman. Kinabukasan, kuwinento ko sa katrabaho ko. Sabi niya, diyan din ako napadala dati. Pareho rin may lalaking nakangiti. Tinanong ko kung anong ginawa niya. Ang sagot lang niya, hindi na ako nag-deliver ulit. Pero minsan, sinusundan pa rin ako ng ngiti niya. Tawagin niyo na lang akong Aljon. Pagod na ako sa trabaho at klase. Kaya minsan, pag uwi ko ng boarding house, hindi na ako nag-aayos. Iga agad tapos tulog. Simple lang ang kwarto ko. Kama, electric fan, maliit na mesa, walang masyadong gamit. Pero may luma akong kama na may espasyo sa ilalim. Isang gabi, habang nakahiga ako't nakaharap sa pader, may narinig akong parang pagkaskas mula sa ilalim ng kama. Pakiramdam ko noon, baka may daga lang, o baka naiwan ko yung tsinelas ko sa ilalim at gumulong. Pero sunod-sunod, kaskas, kaluskos, tapos may huminga. Mahaba, mabigat, at rinig na rinig ko. Hindi ako makagalaw. Umikit lang ako ng mariin. Kinabukasan, tinignan ko ang ilalim ng kama. Walang kahit ano, maliban sa isang piraso ng papel na may nakasulat. Parang gamit ang kamay ng bata. Ang sarap mong panooring matulog. Kinabahan ako. Pinunit ko. Tinapon. Pero gabi-gabi, naririnig ko pa rin ang tunog. At minsan, habang nakatalikod ako, may nararamdaman akong gumagapang sa ilalim. Humihima sa kutsyon. Hanggang isang madaling araw, may naramdaman akong malamig na daliri na dumikit sa gulugod ko mula sa ilalim ng kama. Bulong niya, "Pagod ka na? Ako na muna ang hihiga sa ibabaw ha." Pagmulat ko, nasa sahig na ako at may bumibigat sa kama sa itaas ko. May humihinga at umuugong ang kutsyon. Kahit wala namang ibang tao sa kwarto. Simula noon, hindi na ako natutulog sa kama. Pero saan man ako matulog, sa banig, sa sofa, sa lapag, parang laging may gustong pumalit sa pwesto ko. Ako si Christina. 3 kami magkakapatid na babae. Ako ang bunso. Si Ate Joy panganay. Si Ate Kim ang gitna. Minsan, nagbibiro si Mama. Buti na lang, 3 lang kayo. Di ko nakakayanin kung may isa pa. Noong isang linggo, napansin kong may kakaiba.
Gabi na kami natutulog. Isang beses, pagising ko ng madaling araw, nakita kong nakaupo sa paahan ng kama si Ate Joy. Akala ko iihi siya at naalimpungatan lang. Pero ang weird. Hindi siya gumagalaw. Nakatingin lang siya sa akin. At ang mukha niya, wala siyang mata. Walang dugo. Wala ring sugat, pero kung saan dapat may mata, wala. Puro balat lang. Tapos ngumisi siya. Tapos gumapang siya papalapit. Napapikit ako. Nang dumilat ulit ako, wala na siya. Kinabukasan, nakwento ko kay Mama. Sabi niya, baka pa naginip lang. Pero sumunod na gabi, habang kumakain kami, bigla kong napansin ang isang bagay na hindi ko maintindihan. 3 lang kami sa lamesa. Ako, si Mama, at si Ate Joy. Tapos bigla kong natanong, nasaan si Ate Kim? Napatigil si Mama. Tumingin siya sa akin. Napansin kong nanginginig yung hawak niyang kutsara. Christina, wala kang kapatid na Kim. Tumawa si Ate Joy, pero hindi yung tawa niya. Iba ang tunog. Parang maraming tao ang sabay-sabay na tumatawa sa loob niya. 3 pa rin kayo, pero hindi lahat tao, sabi ni Mama. Simula noon, tuwing hating gabi, may kumakatok sa pintuan ng kwarto ko. Hindi ito si Ate Joy, hindi rin si Mama. Ang tinig niya ay pamilyar, pero mali. At ang sinasabi niya gabi-gabi, buksan mo, Christina. Ako to, yung isa mo pang ate. Ako si Brando. Sabi ng matatanda, huwag tumawid sa gubat kapag hating gabi na. Sabi nila, may mga bagay doon na hindi tao, hindi hayop, hindi rin basta-basta nasusumpungan sa kwento. Mga nilalang na hindi dapat makita, pero matigas ang ulo ko eh. Gabi noon ng Hunyo. Galing ako sa isang inuman sa kabilang baryo. Wala naman ako masyadong nainom, kaya lang ayoko na sanang umikot sa kalsada. As mabilis kong dadaan ako sa gubat. Nang makapasok ako, tahimik lang ang paligid. Walang huni ng kuliglig. Wala ring ihip ng hangin. Pero naririnig ko may bumubulong. Mahina, parang mula sa ilalim ng lupa. Huwag kang lilingon. Napahinto ako. Dadalawang isip. Parang may malamig na daliri na dumaan sa batok ko. Tumingin ako sa paligid. Walang tao. Pero ramdam ko, may nakatingin sa akin. Tumibok ang puso ko ng mabilis. Posibleng napatingin ako sa likod ko at doon ko siya nakita. Isang nilalang. Tangkad niya ay lampas sa punong kahoy. Payat siya. Hindi ordinaryong payat. Para siyang gawa sa balingkinitang mga buto. Ang balat niya ay itim. Parang uling na basa. Kumikintab sa dilim. Wala siyang muka pero alam kong nakatingin siya sa akin. Hindi ako makagalaw. Parang may nakadikit sa talampakan ko. Ang hininga ko ay humihigpit at naririnig ko ulit ang boses. Pero ngayon, mula na sa kanya mismo. Lumingon ka pa. Akin ka na. Tumakbo ako. Hindi ko na alam kung gaano katagal. Parang ang gubat ay umuulit ng umuulit. Paulit-ulit ang mga puno. Paulit-ulit ang takot. Pero hindi ako huminto.
hindi ko inintinding may gasgas ako sa braso. May sugat sa binti, basta takbo lang. Pagkalabas ko sa gubat, bigla akong bumagsak. Doon pa lang ako huminga ng malalim. Ngayon, ilang buwan na ang nakalipas, pero may mga gabi kapag humaharap ako sa salamin o kapag natutulog ako at nadidilat ng mata sa oras, nandun siya, nakatayo sa gilid ng silid ko. Hindi kumikibo, naghihintay lang lumingon ako ulit. Ako si Marga, isang call center agent. Night shift ako. Sanay na akong sumakay sa huling biyahe pa uwi. Jeep lang, mula Ortigas pa uwi ng Marikina. Walang gaanong pasahero. Mahimbing ang gabi, parang ordinaryong Webes lang. Pero noong gabing yun, may sumakay na hindi ko malilimutan. Ako lang ang sakay noon, hanggang may pumara. Sumakay siya, lalaki, nakaitim, payat, mukhang tuyot. Pero hindi yun ang agad kong napansin. Ang ngiti niya, hindi siya tumigil sa paggiti. Yung tipong pilit, sobrang lawak ng bibig, parang hindi gawa ng tao. Hindi siya kumukurap, hindi rin gumagalaw. Umupo lang siya sa tapat ko. Tahimik lang ako. Pilit kong tinitignan ang phone ko kahit walang signal. Pakiramdam ko kasi, kahit hindi ako tumingin, alam kong nakatingin siya. Nagsalita siya bigla. "Pag-isa ka lagi, no?" Palingon ako. "Ano yon?" tanong ko. Hindi siya sumagot. Ngumiti lang. Mas malaki. Lumingon ako sa driver. Pero wala na. Wala ring ibang tao sa kalsada. Pati makina ng jeep tumigil. Nakatigil na kami sa gitna ng kalsadang madilim at walang poste. Tinignan ko ulit ang lalaking nakangiti. Ngayon, nasa tabi ko na siya. Hindi ko alam kung paano siya nakalapit. Hindi siya gumagalaw pero bawat segundo, papalapit siya. Hindi ko alam kung paano siya nakalapit. Basta, hindi siya gumagalaw. Gusto kong tumakbo, sumigaw. Pero ang katawan ko, hindi gumagalaw. Parang nanigas. Pabulong siya nagsalita sa mismong tenga ko. "Walang makakakita sa'yo rito, Marga. Nandito na tayo." Nagising na lang ako kinabukasan. Nasa tabi ng kalsada, basang-basa ng hamog. Sabi ng mga pulis, may nakitang jeep na abandonado. Wala ang driver. Wala ring sakay. Pero may isang bagay silang nakita sa loob. Isang itim na jacket at isang piraso ng papel. At may nakasulat, "Isang ngiti lang, sapat na para sumama." Ako si Gerson. Trabaho ko ang mag-ayos ng mga lumang bahay. Tawag lang, punta agad. Noong nakaraang buwan, may tumawag sa akin sa bayan ng San Nicolas. "Sir, baka pwedeng pa-check. May kumakalabog sa ilalim ng bahay namin." Sabi ng kliyente. Lumang bahay, nakaangat, nasa tabi ng ilog. Pagdating ko, sinalubong ako ng matandang babae. Mahinahon, pero halata mong pagod. "3 gabi na to, sir. Tuwing 2:00 may
kumakalabog sa ilalim. Parang may gumagapang. Parang hayop, pero hindi kami nag-aalaga ng kahit anong hayop. Sabi niya. Bumaba ako. Dinala ko ang flashlight ko. Maalikabok sa ilalim. Bababa ang espasyo pero sapat para gumapang ako. Tahimik sa una. Tapos may naamoy akong masangsang. Amoy bulok na karne. Itinutok ko ang ilaw. May mga buto. Mga butong di ko alam kung hayop o tao. Pira-piraso, halos kinain na ng lupa. Hello? Tawag ko kahit alam kong walang sasagot. Tapos may narinig akong hinga. Pag-ilaw ko sa kanan ko, doon ko siya nakita. Isang halimaw. Di ko alam kung paano ko siya ilalarawan. Yung balat niya ay parang kahoy. Pero kakaiba, parang buhay. Basta di ko maintindihan. Yung mata niya, namumula. Maraming mata. 6, 7 o 8 ata yun. Sabay-sabay nakatingin sa akin. At ang bunganga niya ay hanggang tenga. Punong-puno ng ngipin na parang buhaya. Gumulong siya papalapit. Mabilis. Napasigaw ako. Tumakbo ako pa atras. Halos di ako makagalaw sa sikip ng espasyo. Habang papalayo, dinig ko ang mga bulong niya. Hindi ka na makakatakas. Nakahawak siya sa paa ko. Tila hinakaladkad ako pabalik. Buti na lang, naabot ko ang hagdan at may humila sa akin palabas. Yung matanda. Hawak niya ang rosaryo. Nagsindi siya ng insenso. May binulong siyang hindi ko maintindihan. Pagtingin ko sa ilalim, wala na. Pero may marka sa sahig. Parang sunog. Parang may nabubulok na iniwan doon. Hindi yan hayop. Sabi ng matanda. Yan ang tagapanhik. Kumakain ang mga gumagapang sa dilim. Tuwing may masyadong lumalapit sa lupa, tinatawag niya. Tinapik niya ang balikat ko. Salamat ka. Hindi ka niya nagustuhan. Napamura ako. Bakit ako pinapunta ng matanda doon sa ilalim? Alam niyang may halimaw doon. Kaya sa sobrang sama ng loob ko, umalis ako. Iniwan ko siya. At hindi na bumalik sa lugar na yun kahit kailan.